Magandang araw sa lahat ng mga nakikinig dito. Itago na lang po ninyo ako sa pangalang Arlene. At matagal ko rin pong nais na ibahagi yung kwentong ito tungkol sa dalawang kapitbahay namin na mga aswang. Itago na lang natin sila sa pangalang Diday at Elena. Bali mag-ina po silang dalawa at kamag-anak po sila ng dati naming mga kapitbahay na umalis na po doon dahil sa Maynila na rin po naninirahan. Hindi ko na lang po sasabihin kung ano nga yung eksaktong lugar. Pero sakop po ito ng Mindanao at nangyari noong mga taong 2002. Unang dating pa lang ni Aling Diday at Elena sa aming baryo. Hindi na kaagad naging maganda yung pakiramdam ng aking ama sa kanila. Ayon kasi kay tatay ay parang hindi mapagkakatiwalaan yung mag-ina. Hindi ko nga rin alam kung bakit ganoon na lang din yung pakiramdam ng aking ama sa kanila noon. Pero ipinagsawalang bahala ko lang din dahil wala rin naman akong naging pakialam sa mag-ina. Dahil nga masama yung kutob ng tatay ko sa mag-inang ito, madalas ay minamatsagan niya yung mga ito. Sinubukan na nga siyang saway ni nanay noon tungkol doon, pero ipinagpatuloy pa rin niya. Minsan nga, sinasabi na lamang ng aking ama na wag na lamang siyang pansinin at wag ipahalata na binabantayan niya yung dalawa. Paano kung mahuli ka nila? Akalain pa nilang may masama kang binabalak sa kanilang mag-ina, lalo na kay Elena. Wika pa nga ng nanay ko noon. Kung ititiko mo yung bibig mo at hahayaan na lang akong obserbahan yung mag-inang yan, hindi rin naman ako mahuli. Alam ko naman kung kailan ako magmamatsyag at kailan yung hindi. Tugon naman ang tatay ko noon. Kalaunan nga ay wala na ring nagawa yung aking ina kung hindi yung pabayaan na nga yung aking ama sa kanyang ginagawa. Isang hapon nga noon ay mainit yung paligid. Kaya nasa bahay lang kaming tatlo. Nakaupo lang kami ni tatay sa may sala habang yung nanay ko naman ay merong inaasikaso sa aming kusina. Habang nakaupo nga ay nakatanaw yung tatay ko sa bahay ni Aling Diday. Napatingin din ako at nakitang wala namang tao roon. Sino po bang tinitignan nyo sa bahay nila, tay? Tanong ko pa nga po kay tatay noon. At hindi niya inalis yung kanyang tingin roon habang nagsasalita. Wala naman. Inaabangan ko lang kung lalabas sila gayong mainit nga yung paligid. Pansin ko kasi, mas lumalabas sila sa kanilang bahay tuwing hapon hanggang gabi. Sambit naman ang tatay ko noon. Napakibit balikat pa nga ito at muling nagsalita. Base rin sa obserbasyon ko, mas aktibo sila kapag gabi. Dagdag pa nga po nito at napailing na lang din ako noon dahil kung ano-ano na rin yung iniisip niya tungkol sa dalawa dahil lamang sa hindi talaga niya gusto yung mga ito. Lumipas nga yung mga linggo at ganoon pa rin yung aking ama, lalo na tuwing gabi. Sa patuloy na pagmamatsyag ni tatay kina Aling Diday at Elena, malimit nga na nakikita ng aking ama yung mag-ina na umaalis sa kanilang bahay tuwing malalim na yung gabi. Hindi niya alam kung saan nga sila nagpupunta. At ni isang beses nga ay hindi man lang niya natsyempohan kung anong oras nga ba umuuwi yung dalawa gayong nakakatulog na rin siya. Mas lumakas pa nga yung kutob ng ama ko noon na may kakaiba sa dalawa dahil sa mga kinikilos ng mga ito. Tipong parang may malaking sekretong tinatago yung mag-ina. Hindi man sila ilap sa mga tao sa aming baryo, pero may limitasyon yung kanilang pagkikipaghalubilo. Isang umaga, nagulat nga yung aking mga magulang nang pumunta sa bahay namin yung isang kababaryo. May sinabi ito sa aking ama tungkol kina Aling Diday at Elena. Dahil kayo nga yung mas malapit sa kanila, kaya kayo nga yung nilapitan ko. Dahil gusto ko lang sanang itanong sa inyo kung may napapansin ba kayong kakaiba sa mag-inang yan. Tanong pa nga ng aming kababaryo. Wala naman, bakit ba? Ano bang problema sa kanila? Tugon naman ng nanay ko noon. Hindi rin ako sigurado tungkol sa kanila. Pero makailang ulit ko na kasing nakikita silang dalawa na dumadaan sa bahay namin ng gabi. Parang nagmamadali pa sila.
na animoy wala sa kanilang mga sarili. Tugon naman ng aming kababaryo. May isang pagkakataon ding napansin ko na parang nagbabaga yung kanilang mga mata. Hindi ko lang alam kung dahil ba sa liwanag ng buwan ng gabing yon, o baka may pagkaaswang talaga yung dalawang yan. Dagdag pa nga po nito. Napatingin na si tatay sa aming kababaryo dahil sa mga sinabi niya yon. Batid kong may naisabihin yung tatay ko ng mga sandaling yon, pero mas pinili na lang din niyang manahimik. Matapos namang makipagkwentuhan ng aming kababaryo, nagpaalam na rin po ito. Binalaan niya pa kami na mag-iingat sa mag-inagayong baka aswang daw yung mga ito at kung ano pa raw yung gawin sa amin. Dahil sa napag-alaman nga ni tatay noon, lalo siyang nakuryoso kung totoo nga ba yung sinasabi ng aming kababaryo. Tuwing gabi nga bago matulog, hindi nagmimintis yung aking ama sa pagmamatsyag sa bahay ng mag-ina. Hanggang sa isang gabi nga noon, may nakita yung tatay ko na nagpatunay na may pagkaaswa nga yung mag-inang ito. Matutulog na po sana siya noon dahil mga bandang 10 PM na rin at wala naman siyang napansing kakaiba sa bahay nila Aling Diday. Palis na nga sana siya sa madalas niyang pwesto tuwing nagbabantay sa dalawa, ngunit hindi pa man siya nakakaalis doon. Natanaw niyang lumabas yung dalawa sa kanilang bahay. Maliwanag yung paligid ng gabing yon at napagtanto nga ni tatay na kabilugan pala ng buwan. Pinanood niya yung mag-ina kung ano nga ba yung gagawin ng mga ito. Bahagya ngang napatago si tatay nang mapansin niyang palingalinga yung dalawa sa kanilang paligid. Ikinagulat na lamang ng aking ama noon nang biglang umalulong yung mga ito na parang mga hayop. Tinitigan ng maigi ni tatay yung pagbabagong anyo ng mag-ina hanggang sa tuluyan na ngang maging mabalahibong nilalang yung mga ito. Nakaramdam ng takot yung aking ama dahil hindi niya inaasahan na makikita niya na nasa ganong anyo sina Aling Diday at Elena. Nang maging anyong aswa nga yung dalawa, mabilis daw yung naging kilos ng mga ito. Tumakbo raw sila palayo hanggang sa nawala na lang din sa dilim. Pinagpawisan naman ng malapot yung tatay ko sa kanyang nadiskubre. Totoo pala, sabi ko na nga ba aswang sila. Marahil ay mangbibiktima yung mga ito sa ibang baryo. Wika pa raw ni tatay noon sa kanyang sarili. Dahil naging tahimik nga yung buong paligid ng mga sandaling yon, nagdesisyon nga yung aking ama na matulog na lamang. Kinabukasan, nabalitaan naming nagkakagulo sa masukal na bahagi ng aming baryo dahil marami raw taong nagkukumpulan sa bahagi roon. Nagtungo na lamang kami roon at naabutan nga naming nagkakagulo pa rin yung mga tao. May ilan pang nagsisigawan, kaya dali-dali na nga kaming lumapit ni tatay sa kanila. Nang makalapit nga kami ay nandiri ako sa aking nakita dahil nagkalat yung mga lamang loob ng taong natagpuan na wala ng buhay sa bahaging yon. Anong nangyari rito? Tanong naman noon ni tatay sa taga-kabilang baryo na nagpunta rin doon at nauna na nga sa amin. Nabiktima ng aswang yung taong yan. Kilala kasing lasinggero, kaya siguro nang pauwi na ay inatake ng aswang at ganyan nga yung kanyang sinapit. Kawawa naman yung asawa at anak niyang naiwan. Sabi nga ng aming napagtanungan, sinabi rin po nito na wakwak raw yung tiyan ng naturang lalaki at puno ng kalmot yung bahagi ng kanyang tiyan hanggang sa may dibdib. Dahil hindi ko na nakayanan yung nakikita ko, lumayo na nga ako roon. Iniwan ko si tatay at hinintay na lamang siya sa malayo gayong nasusuka ako sa tuwing nahagip ng mata ko yung bituka ng lalaki na gutay-gutay sa lupa. Tinatanaw ko lang si tatay na nakikipag-usap sa mga taong naroroon. Napansin ko pang may tinitignan sa hindi kalayuan yung aking ama, kaya't napatingin din po ako roon. Bahagya akong nakaramdam ng takot nang makita ko sina Aling Diday at Elena na nakatanaw sa mga taong nagkukumpulan. Naisip ko na marahil ay makikiosyoso rin po sila sa mga nangyayari. Pero may kung ano sa aking isipan na nagsasabing iba nga yung pakay nila roon. Naibalik ko naman yung tingin ko kay tatay na noon ay naglalakad na patungo sa aking kinaroroonan.
Hindi ko alam kung tama yung kutob ko, pero mukhang alam ko kung sino yung may gawa ng pangbibiktima sa taong yon. Wika pa ni tatay nang makarating nga siya sa aking harapan. Napatingin pa siya sa mag-ina matapos sabihin yon. Napakunot noo nga ako noon dahil sa kanyang mga sinabi. Kaya't napatanong na nga ako sa kanya kung ano nga ba yung ibig niyang sabihin. Sumeryoso yung mukha ni tatay habang naglalakad kami pa uwi. Ikwinento niya sa akin ang nakita niya ng nakaraang gabi. Posible kayang sila talaga yung may gawa ng pangbibiktima sa taong yon, tay? Tanong ko pa nga kay tatay matapos niyang magkuwento na agara naman po nitong tinanguan. Kung aswang sila, marahil ay baka masundan pa yung kanilang pangbibiktima. Baka nga meron na rin silang nabiktima sa malalayong baryo. Dagdag ko pa nga po noon at tumango ulit yung tatay ko bilang pagsang-ayon sa aking mga sinabi. Kaya nga dapat mag-ingat tayo sa mag-ina. Mabuti na lang din at nadiskubre ko na yung lihim nila. At masasabi ko na naging tama nga yung masamang kutob ko sa kanilang dalawa. Sambit naman ang tatay ko. Pagka-uwi sa bahay namin noon, inusisa kami ni nanay kung ano nga bang nangyari nang malaman ng aking ina yung tungkol sa lalaking na biktima ng aswang. Ay talagang kinalabutan rin siya dahil doon. Kailangan nating mag-ingat at baka umabot sa baryo natin yung mga aswang. Wika pa nga ng nanay ko noon. Napatingin naman kami kina Aling Diday at Elena na saktong dumaan rin sa aming bahay ng pagkakataong yon. Narinig marahil nila yung sinabi ng aking ina, kaya nagbago nga yung ekspresyon sa kanilang mukha. Parang nagalit yung mga ito, pero parang kinakabahan rin. Nagtaka naman si nanay dahil doon, pero napangisi lang yung tatay ko noon. Hindi kasi nila gustong pinag-uusapan silang dalawa. Bulong pa ng tatay ko at napatingin naman si nanay sa kanya noon. Kaya tumangu-tangu yung tatay ko dito. Mag-ingat tayo sa kanila. Huwag tayong pakampante dahil kahit kapitbahay nila tayo, kapatid tayo ay mabiktima rin ng mga ito. Babala naman ni tatay. Hindi na kami nakaimik noon at patago nga kaming naglagay ng mga asin at bawang sa aming mga bintana at pintuan. Naglagay din yung tatay ko ng mga patalim sa aming mga dingding. At nang maging handa raw kami kung sakaling pati kami ay damay nga ng mga ito. Ang pangbibiktima nila Aling Diday at Elena ay nasundan pa nga noon. Meron pang natagpo ang biktima ulit na marahil ay sila rin yung may kagagawan. Sa kasukalan po ulit nakita yung katawan. Naalarma na nga yung mga tao sa aming baryo noon. Kaya may iilan na ring nagbabantay at rumoronda tuwing gabi. Maging sa aming baryo nga noon ay meron din. At upang makatulong sa mga kababaryo naming nagpupuyat, palihim na sinabi ni tatay sa mga ito yung tungkol kina Aling Diday at Elena. Noong una, ayaw pang maniwala ng mga ito sa sinabi ni tatay sa kanila. Ngunit nang lumaon ay nagawa nga nilang paniwalaan yung tatay ko. Simula nga noon, malimit na may nagbabantay sa bahay ni na Aling Diday at Elena. Napansin marahil yun ng dalawa at napagtantong mukhang sila nga yung binabantayan. Kaya ganoon na lang yung galit ng mga ito. Ilang gabi rin silang halos hindi nakakaalis sa kanilang bahay. Kaya wala na ring napapabalitang may nabibiktima ng aswang. Naging kumbinsido na rin yung aming mga kababaryo na yung mag-ina nga yung aswang na nang bibiktima ng mga tao. Nung isang gabing hindi na marahil nakayanan ng mga ito ang pagtatago ng kanilang lihim dahil sa gutom na kanilang nararamdaman. Habang nakabantay yung mga kababaryo naming rumoronda malapit sa kanilang bahay, biglang nagkaroon ng mga lulong sa mismong loob ng bahay ng dalawa. At nagulantang na lang din yung lahat nang magsigawan nga yung ilan sa kanila na nakita raw nilang may lumabas na dalawang malaking aso sa may bintana ng bahay ni na Aling Diday. Silang dalawa na yon. Habulin natin at wag nang hayaang makatakas kapag nahuli. Dinig pa naming sigawan ng mga tao noon. Hinabol nga nila yung dalawang dambuhalang aso ng gabing yon. Dahil nakalayo na rin sila, hindi na rin nalaman namin kung ano nga bang nangyari.
Hindi na rin kasi sila nakabalik sa bahay ni na Aling Diday. Inaumagahan ng magising nga kami. Nabalitaan na lang po namin noon na nagawa umanong mapaslang si Aling Diday nang mahuli nga nila ito. Pinagtulungan din daw nilang hulihin si Elena. At grabe nga raw yung pagkagulat nila nung totoo nga na yung hayop na kanilang pinagtataga ay bigla umanong naging isang tao. At nauna nga yung si Aling Diday. Nung hinabol naman nila yung isa pa ay ganoon din. Si Elena rin daw yung isa na kanilang napaslang. Nanlalaban pa raw yon, pero dahil marami nga at merong armas yung mga kalalakihan ay wala raw nagawa yung mga aswang na yon. Marahil ay dahil rin daw ilang araw na rin silang hindi nakakakain. Kaya parang nanghihina na rin daw yung mga katawan nito. Siyempre kami-kami lang din po yung nakakaalam. Wala pong nagsabi kung ano nga ba yung totoong nangyari at karamihan pong nakakaalam ay nanahimik lang din tungkol doon kahit sa mga nagtatanong. Pero yung totoo, mga aswang po yung mag-ina, kaya po sila pinatay ng mga kalalakihan. Mula po nang mangyari yon, naging matahimik na rin po yung aming baryo. Dito ko na rin po muna tatapusin ito at maraming salamat.